Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Seth. Lalo na sa mga tagapakinig na walang sawang sumusuporta dito sa channel nyo. Ako si Joram, hindi totoong pangalan. Taga Dumaguete ako, sa may kahabaan ito ng Daro Highway. Ang karanasang ibabahagi ko sa inyo ay karanasan ng tiyo kong si Mayol. Ito ay galing sa aking ama. Napagtanto ko na sobrang nakakatakot talaga, pero may mga parte din na nakakaiyak. Panganay si Tiyo Mayol, ang pinakabunso naman ng tatay ko. 7 silang magkakapatid lahat. Nangyari ito sa lugar ng Hinubaan, sa Negros Occidental. Matagal na panahon na. Itong si Tiyo Mayol, tumira sa poder ng Lolo Aguilar. Lolo ko sa tuhod. Nakiusap kasi itong si Lolo Aguilar sa mga magulang nila. Kahit papano ay may makasama umano at maibsan man lamang ang pangungulila. Pero ang totoo talaga, paboritong apo ang Tiyo Mayol. Patay na ang lola nila noon. Wala namang naging problema. Mas gusto ng tiyo talaga doon. Lalo't lahat ng layaw niya nagagawa niya. May pera pa talaga itong si Lolo Aguilar. Retired US military kasi ito, tapos may pension at may negosyo pa. US veteran po ito. Ang edad ng tiyo ay nasa 18 anyos noon. Lahat naman ng mga kapitbahay, kilala siya. Kaya kahit ilang araw pa lamang siyang naninirahan doon, hindi siya nahirapang makitungo. Hanggang sa may kapitbahay daw sila noon na nawiwilihan ng tiyo. Babaeng dalaga. Hindi naman ganun kaganda. Sadyang maalindog lamang umano yung babae at matangkad. Para lamang ding si tiyo na tol, medyo maputi ng konti. Pangalanan natin itong Lolita. Nasisipat lamang ng tiyo ito mula sa bintana. Nakikita niya lagi ang dalaga na kasama naman ang nanay nito na nangangahoy umano palagi. Kung minsan pa ay naroroon ito sa likod at laging mapag-isa. At minsan na rin itong nagtungo sa bahay nila at nagmano pa sa lolo niya. Yung tipong parang apo na ni Lolo Aguilar itong si Lolita. Kapag napapadaan nga daw yun kinakawayan pa si Lolo Aguilar noon. May nangliligaw daw dito pero sa tingin ng tiyo noon ay hindi daw sinagot. Gawa ng hindi na bumalik pa ito. At dahil malakas ang korsonada nitong si tiyo, sumisimple umano siya ng tambay doon sa kamalig. Kamalig na kung saan naman pagmamay-ari ito nila Lolita. Magkakasunod kasi ang mga bahay doon. Nakahilera ito sa daanan na hindi pa simentado. Bakuran lamang ang namamagitan. Tapos sa ikatlong bahay umano, doon nakatira sila Lolita mula sa tahanan nila noon. Payak na tirahan pero simentado. Isang palapag at medyo malapad ng konti. Habang ang bahay naman nila noon kasama ang Lolo Aguilar. Ancestral pero ito yung ancestral ng banyaga ang disenyo. 2 palapag at yung sa ibaba, puro sala. Ang makikita lamang doon ay ang banyo, kusina at hapagkainan. 4 ang silid sa may bandang itaas. Ang gaganda ng mga decoratives ng bintana. Kaso nga lang walang beranda. Bungad kaagad yun sa nakakapalibot na bakod na may katamtaman lamang na taas. Pagkatapos ay kalsada na. Sa kabilang parte naman, taniman ng tubo at may bahagi dito na palayan. Pero may mga bahay din doon pero magkakalayo nga lang. Habang sumisimple ang tiyo nun, ang sama umanong makatitig nitong nanay ni Lolita na tawagin nating Sinaida. Hindi naman natitinag ang tiyo nun. Makunat daw kasi ang mukha nito. Yung walang hiya. Maya ka ba namang parang kung sinong gwapo magkamukha lang naman sila ng tatay ko. Yung gwapo lang ay yung lolo kong si Aguilar.
Mistiso Amerikano kasi yon. At siguro nagmana silang lahat sa lola niya. Native na native. Kung sa Bisaya pa, ihalas na manok. Pero hindi naman barkadista. Hindi din mabisyo. Sadyang pilyo lamang talagang tiyo nun. Kaya nga gustong gusto daw ito ng Lolo Aguilar, gawa ng natutuwa ang matanda dito. Noong maglaon, umakyat ito ng ligaw at may bitbit pa umanong bugambilya na animoy dadalo ng Flores de Mayo. Pinaunlakan naman ng pagbisitang yon. Nakausap niya roon si Lolita. Pero yung mukha umano ng nanay nito, parang papatayin siya nun. Wala umanong tatay itong si Lolita. At ayon sa masipag na pananaliksik ng tiyo, pinatay umano ito ng hindi kilalang mga tao. Pero hindi na nag-asawa pang kanyang ina. Bagay na nakakamangha umano. Una, usapang wala pa umanong kwenta. Hanggang sa humantong na sa usapang may laman. At kinikiliti na ni Tiyo ang dilag sa mapanuksong litanya nito na may mga kasamang paasa. Deskarte umanong malupitan. Ito namang babae ay parang gusto din ng Tiyo noon. Katunayan, ilang mga gabi na din siyang dumadalaw noon tapos laging pinapaunlakan. Ito namang nanay parang nasanay na rin sa Tiyo Mayol. Hanggang sa dumating na ang araw na ito na ang tagal ng Tiyo para sangbitin niya ang matatamis na salita. Kasama na dyan ang mga pangako at galawang parang nagmamakaawa nun. Sinagot nito si Tiyo. Naging sila. Siyempre, hindi na natin ipagkakaila kung anong klaseng tuwa ang nararamdaman ng Tiyo nun. Naging malapit na rin sila ng nanay ni Lolita. Nagkaroon ito ng kumpiyansa at hinahayaan na silang gumala noon sa tuwing umaalis ang dalawa. Dinala pa nga daw ng Tiyo itong si Lolita doon sa bahay ng lolo. Natuwa naman umano ang Lolo Aguilar. Isang umaga noon, may sinabi si Lolo Aguilar kay Tiyo na siya namang nagpasimangot talaga sa mukha niya. Ayon kasi dito, kilala niya ang pamilya nila Lolita. Noon pa ito at alam niya umano ang nakakubli sa pagkatao ng pamilyang yon. Aswang daw ito. Ito din umano ang ikinamatay ng tatay ni Lolita. Dahil nahuli ito nang minsang gumala sa lugar ng Santa Catalina. Matagal ding sinubaybayan ito. Mula pa sa lugar ng Bayawan ang paggala. Hanggang sa doon na sa bukid ng Santa Catalina nahuli. Sigurado ka ba dyan, Lo? Huwag ka namang magbiro ng ganyan. Tinatakot mo lang ako eh. Ikaw, depende yan kung maniniwala ka ba o hindi. Kung sabagay, tao lang din naman yan at hindi nananablan ng kapitbahay. Walang problema sa akin kung iniibig mo ang dalaga. Wala tayong sisiya na. Baka kasi may masabi ka at isipin mong hindi kita sinita. Basta, yun ang kwento-kwento. At yun ang duda ko. Sa kabila ng sinabi ni Lolo Aguilar, hindi naniwala si Tiyo Mayol. Naniniwala naman siya sa mga aswang pero hindi sa katauhan ng pamilya nila Lolita. Alam niya naman kasi na palabiro itong si Lolo Aguilar. Hindi mo daw alam kung kailan nagsasabi ng totoo at kailan hindi nun. Magaling sa taktika si Lolo Aguilar. Spy daw kasi ito dati nung sundalo pa. Kaya saksakan ng sinungaling. Kung aswang pa umano, dapat nung unang mga araw na bumibisita pa siya ay sinabi na ito sa kanya. Nagpatuloy lang itong si Tiyo Mayol. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabuntis daw itong si Lolita. Nabuntis ito at hindi pa handa noon ang Tiyo. Lumayas umano si Tiyo. Umuwi ng Shaton. Dito kasi nakatira sila tatay noon. Galit na galit si Lolo. Sinundan ng Tiyo at sinabihang panagutan ito. Nakakahiya daw. Nagkunwari itong si Tiyo. Sinabi niyang nalaman niyang aswang at totoo daw ang sinasabi ng lolo noon. Pero ayon naman sa lolo, hanggang pagdududa lang naman daw siya. Walang patunay na aswang talaga.
Oo, at matagal niya nang kasama pero hanggang doon lang sa masid-masid at hindi siya sigurado nun. Sabi niyo, hindi kayo nagsisinungaling. Ano ba yan, Lo? Tinatakot lang naman kita eh. Ubod ka ng pilyo eh. Naninilip ka pa tuwing gabi. Ngayon, ano na? Sa aswang man yan o hindi, sa paniniwala mo, kailangan mong panagutan. Maging ang mga magulang daw nila Tio noon, galit na galit. Tinutulak na panagutan talaga si Lolita. Pero tumatanggi si Tio Mayol. Ayaw niya umano gawa ng hindi naman siya handa nun. Ayos lang na sustentuhan niya ang bata pero hindi niya umano pananagutan ng babae. Walang hiya daw talaga. Papatong-patong sa babae, hindi naman pananagutan kapag may naging binhina. Walang nagawa itong sila Lolo Aguilar, maging ang mga magulang. Nagbabalak din kasing lumaya si Tio noon sa sarili ng pamamahay sa Siaton. Kinausap na lamang ng Lolo Aguilar ang nanay ni Lolita. Galit daw ito nung una pero katagalan. Naayos naman daw yon. Sagot na ng Lolo ang gastusin sa lahat ng kinakailangan ng bata. Si Tio Mayol naman noon, tila naging maluwag na ang kanyang pakiramdam. Pero kinamumuhian daw siya ng mga kapatid niya noon, maging ng kanyang mga magulang. Isang gabi, habang papauwi umano noon si Tio Mayol galing sa lungsod ng Siaton, may nangyari. Binagat siya ng aswang sa daan. Akala niya ay tao lang umano na nakagilid lamang sa puno ng niyog. Para bang may inaantay. Pero nang mapatapat na siya sa kinaroroonan nito, doon na nagulantang ang Tio. Kitang-kita niya umano ang napakapangit na mukha ng nilalang. Dumapa pa yun sa lupa at tila susunggaban siya nun. Mabuti na lang at nakatakbo at nakarating sa bahay ng ligtas. Sinabi niya naman ito sa mga kapatid niya, maging sa mga magulang. Pero hindi na naniniwala sa kanya mga ito. Kumbaga, naroroon pa rin ang kawalang tiwala nila kay Tio, buhat ng kasalanang nagawa niya. Kaya naman daw noon, sinarili niya na lamang. Ang buong akala niya ay yun lang ang mga sandaling makakakita siya ng aswang. Pero gabi-gabi na daw siyang nakakakita noon, lalo pat nasa hiwalay na bahay siya natutulog. Ito yung unang tahanan kung saan nagsimula ng pamilya ang mga magulang nila. Tapos noong makaipon na, nagpagawa na ng bagong tahanan. Sa likod ang bahay na ito tapos distansya yun sa tirahan kung saan naroroon ang mga kapatid at magulang. Inaalog umano ang bahay. Maliit lamang ito na gawa sa amakan at may bubungang pawid nun. Kahit anong sangguni niya umano sa mga nangyayari sa kanya, hindi pa rin siya pinapaniwalaan nun. Mabaliw-baliw na ang Tio. Kung minsan pa, dumudungaw umano sa may bubungan. Nararamdaman niya na lang na biglang humuhupyak ang bubungan. Tapos hinawi umano ang pawid at dumungaw talaga doon ang kabuang ulo ng aswang. Nagsisisigaw daw si Tio noon. Dito ay pinuntahan naman siya ng mga magulang niya. At doon pa nasilayan ng mga ito ang aswang na laging gumagambala kay Tio. Ipinatingin si Tio sa albularyo. Ayon sa albularyo, baka may kasalanan ito sa isang aswang, kaya siya ginagambala nun. Kung kaya't binigyan niyo ng pangontra. Tawas tapul, pinakwintas pa ito ng lana na tinatawag na himag. Pero wala umanong nagawa yon. Paulit-ulit pa ring dumadalaw ang nilalang. Para bang hindi umano takot sa pangontra yon. Hanggang sa nabuksan na ang usapan noon patungkol sa kasalanan na nagawa ni Tio. Posibleng maaaring totoo umano ang pagdududa ng Lolo Aguilar. At ang umaaswang kay Tio, walang iba kundi ang nanay lamang din ng napabuntisan niya. Walang magagawang albularyo ayon pa dito. Gawa ng hindi takot sa pangontra ang mga yon. Kaya kahit tugisin niya ito, posibleng siya pa ang mapahamak. Ang tanging paraan ay harapin na lamang ni Tio ang problema nun.
Dalawa umanong opsyon. Obserbahan na muna daw ito sa lugar. Magpakita lang si Tio at usisain kung ito nga ang aswang. Pero kapag hindi, nasa kay Tio na daw ang desisyon at kung ayaw niya sa babae, hayaan na lamang ito. Yan ay kung hindi aswang. Pero kapag totoo, mapapasubo talaga ang Tio umano. Dahil kung hindi, papatayin talaga siya ng nilalang na yon. Ay na nga, napilitang bumalik ang Tio sa hinubaan. Tuwang-tuwa si Lolo Aguilar at ang wika pa nito ay mabubura na umano ang hinilamos niyang kahihiyan sa lugar dahil nagpakabait na umano ang apo niya. Inaaswang kasi ako, Lo. Hindi ako pinapatahimik. Gabi-gabi akong dinadalaw. Ayon po sa albularyo, baka totoo yung pagdududa mo. Abay, malaki talaga yung posibilidad. Ngayon, pananagutan mo na dahil inaaswang ka. Kung para sa akin, ayos lang. Para kahit papano may apo akong may abilidad. Magiging aswang ka din kasi niyan. Nananakot ka naman, Lo eh. Oobserbahan ko po muna kung totoo ba talaga. Pero kapag hindi, sisibat talaga ako. Sa Maynila ako titira. Ikaw ang bahala. Pero ito lang ang masasabi ko ha. Kahit nasa ibang isla ka pa, masusundan ka ng aswang. Magtago ka sa saya ng nanay mo, maaamoy ka pa rin niya. O ano na? Anong gagawin mo? Puntahan mo doon. Nakakaawa yung dalaga. Napapakamot na lamang ng ulo ang Tio Mayol. Binisita niya nga. Sobrang saya daw nitong si Lolita. Ito namang nanay ay hindi siya kinikibuan. Pero syempre, doon siya nakafocus sa nanay nun. Tinititigan niya talaga ng maigi kung kapustura ba noong aswang na nagpapakita sa kanya. Babae yon, mahaba ang buhok, pero parang matigas umano ang buhok na animoy alambre. Hindi niya makita sa itsura ni Aling Zenaida ito. Nagkausap pa sila pero hindi naman daw ganun katagal. Gawa ng parang galit pa ito sa kanya. Doon na natili si Tio Mayol. Ayaw niya kasing umuwi na noon sa bahay ni Lolo Aguilar. Lalo't pakiramdam niya ay parang nasa paligid lamang ang nilalang. Yun bang maging doon sa bahay ni Lolo, naroroon din ito nakaantabay sa kanya. Yung amoy kasi ng aswang at presensya nito, naramdaman niya doon nung ilang araw siyang natulog sa bahay ng lolo. Kaya ayon, napagdesisyonan niya noon na doon na lang sa tahanan nila Lolita tumira. Doon kasi, wala talagang gumagambala sa kanya. Nagtataka nga daw siya noon at napapag-isip-isip niya na baka aswang nga itong pamilya. At gusto lamang nito na doon siya mamalagi. Inobserbahan niya naman umanong maigi. Pero wala siyang napapansing kakaiba. Hindi din lumalabas sa gabi itong si Aling Zenaida. At kung si Lolita man ang aswang, imposible. Matangkad dito tapos medyo bansot umano yung aswang Yun lang talaga ang bagay na nagpapabagabag sa kanya. Na kahit anong isip niya at hanap ng kasagutan, hindi niya talaga nare-resolba. Wari niya'y may kaanak siguro itong aswang na siya namang tumutulong para hindi talaga siya makasibat. Yun lang, pinikot na umano siya nun na ang mapagpipilian lang, kamatayan o pananagutan ng babae para mabuhay. Mga 2 buwan siyang naroroon. Suportado naman siya ng Lolo Aguilar. Walang problema sa bigas, sa pera. Katunayan, ilan sa porsyento umano sa negosyo ng lolo, pinahawakan na kay Tio Mayol. Sa loob-loob talaga ng Tio noon, sisibat talaga siya. Nag-iipon na nga ito ng pera para mangibang bansa noon. Yung binibigay ng lolo ay tinatago niya. Hindi para sa kinabukasan kung hindi para sa pagsibat. Hanggang sa isang gabi, muling naramdaman ng Tio ang pahiwatig ng aswang. Tulog na tulog daw noon si Lolita. Nasa silid sila. Lumabas siya noon para alamin ang lugar. Isa pa,
gusto niya ring makita noon ang nanay nito na nasa kabilang silid lang natutulog. Pagsilip niya doon, wala daw ito doon, sir. Hinanap niya sa sala pero hindi niya nakikita. Maging doon sa bulwagan ng bahay ay wala pa rin ito. Kinakabahan na ang tiyo sa mga sandaling yon. Gusto niyang lumabas ng bahay pero natatakot siya. Kung kaya bumalik na lamang ito sa silid tulugan. Nakikiramdam at inaantay kung kailan babalik ang nanay ni Lolita. Isang oras ang nakalipas ay nakita niya ito. May buhat-buhat na palanggana. Ang laman nito ay mga nilaban. Napakunot na mukha ni Tiyo. Tinanong niya ito sa kung saan galing. Nakayuko lamang daw ito. Hindi tumitingin sa kanya. Ayon dito ay nasa likod lamang daw siya. Tinapos niya lang ang maraming labahinon gawa ng may lakad umano siya kinabukasan at 2 araw pa ito bago bumalik. Pupuntahan lamang umano ang mga kaanak na taga Sipalay at Bacolod sa bukid banda. Dahil ipapaalam nito kung kailan ang kasal daw nila ni Tio Mayol at Lolita. Teka po, hindi pa naman ako namamanhikan na. Hindi niyo pa nga nakakausap yung mga magulang ko, Aling Zenaida. Nanatiling nakabaling ang atensyon nito sa ibang direksyon. Hindi humaharap sa kanya. Alam ko yon, iho. Pwede bang tawagin mo akong nanay? Para naman mas maganda pakinggan. Mga 4 na buwan ay sasapat na. Huwag mo namang antayin ang mga anak ang anak ko. Kung maaari, bukas ay asikasuhin niyo na yung papeles ninyo. Buo na ang desisyon ko. 4 na buwan. Ano pa bang kailangang pag-usapan namin ng mga magulang mo buntis na yung anak ko Tsaka nakakahiya naman sa mga kapitbahay. Nakikita ka nilang nakatira na dito. Nakausap ko na ang lolo mo. Pumayag siya. Gastos niya pero sinabihan kong hati kami. Hindi nakakibo si Tio. Napamamura daw siya sa isip niya nun. Kung hindi daw siya gagawa ng paraan tapos na daw talaga siya. Hanggang sa noong iangat daw ang mukha nitong si Aling Zenaida at tumitig sa kanya. Saglit umanong napatigil siya sa paghinga. Yung mga mata umano ni Aling Zenaida, purong itim lang. Katulad ng mga mata noong gumagambala sa kanya. Mabilis din namang yumuko ito at pumasok na ng sariling silid tulugan. Naihipa nga umano si Tio sa takot nun. Walang duda. Ito na yung aswang. Gising ka pala. Sinong kausap mo? Biglang wika ni Lolita noon. Nasagi daw kasi ito ng Tio kaya nagising. Si Nanay Zenaida. Ang sabi, asikasuin na daw natin yung mga papeles natin. Mangyayari daw yung kasal makalipas ng 4 na buwan. Aalis siya bukas para ipaalam sa mga kaanak mo na ikakasal na tayo. Gusto ko nga na mas maaga pa dun kasi mahirap din yung mga papeles, no? Totoo ba? Papakasalan mo ako? Anong nakain mo? Kamakailan lang ilang na ilang ka sa akin. Totoo ba? Totoo nga. Mahal kita Binalikan nga kita dito kasi nga naisip ko na mahal pala kita. Tsaka napamahal na rin sa akin yung nanay mo. Nanay ko na din pala. Yun na daw ang sinasabing wala ng takas, Sir Seth. Ang ipinagdadasal niya na lamang umano noon. Itong si Lolita. Sana ay hindi ito aswang. Katulad ng kanyang ina. Ay na nga. At kinabukasan, sabay pa umano silang umalis nun. Pagkaalis ni Aling Zenaida, ayun din ang mga sandaling umalis sila Tio at Lolita. Inasikaso na nila mga dokumento. Pero bago pa yon ay dinaanan pa ni Tio si Lolo Aguilar. Natanong siya noon sa kung totoo bang nagkasundo na sila ng nanay ni Lolita patungkol sa kasal. Ayon naman dito, nagkasundo na daw. Bakit? May problema ba doon, Apo? Gustong bang wag muna? Sasabihin ko si Zenaida. Naku, wag na, Lo. Ayos na. Gusto ko na din namang makasal Aba, bumait nga. Dininig yung panalangin ko. Huwag ka mag-alala, Apo. Akong bahala sa'yo.
Umalis na sila noon. May ibang kutob na namumuo sa isip ni Tio. Ayon pa dito, hindi kaya itong sila Lolita ay kaibigan talaga ng lolo? Yun bang alam talaga ng Lolo Aguilar ang totoong pagkatao at nagkukunwari lamang ito? Baka may malalim na kaugnayan ng pamilya nila Lolita kay Lolo noon, lalo na noong nabubuhay pang lola nila. Marami kasi itong saop, at isa din sa iniisip niya noon ay baka tagabantay itong pamilya nila Lolita sa ari-arian ng Lolo Aguilar. Lalo na at naalala ni Tio na may nasabi sa kanya ang tatay niya patungkol sa aswang, na ito umanong si Lolo Aguilar. May alagang aswang noon. Nung bata pa sila, ito ang ginagawang panakot, lalo na kapag nagbabakasyon sila sa bahay ng mga abuelo. Ito ang ginagawang panakot para matulog sa tanghali noon, na si Lolo Aguilar may aswang na alaga. Kwentong bata man pero parang nagiging totoo na umano. Dahil kung hindi pa, dapat ay naiilang si Lolo sa mga ito. Pero bakit hindi umano? Pagkos ay ikinahihiya pa nito ng mapabuntisan ng anak ni Aling Zenaida at hindi na panagutan, na para bang may respeto sa pamilya itong si Lolo Aguilar. Tapos ito namang si Lolita noon, nang hindi pa naging sila ni Tio Mayol, dumadalaw ito at nagmamano sa kanyang lolo. Nabanggit naman yun sa una, di ba? Minsan pa nga nakikita din ni Tio itong si Lolo na doon tumatambay sa bahay nila Aling Zenaida. Tingin niya talaga noon ay napagkakasunduan siya ng mga ito. Hindi sa bagay na kinakaharap niya, kundi noon pa ito kahit hindi pa siya doon tumitira. Para bang boya, bata pa lang, plansyado na ang makakatuluyan, at yun ay si Lolita. Ayaw man ni Tio Mayol pero wala talaga siyang takas. Hindi naman naging matagal ang pag-follow up sa mga dokumento. Mga 4 na araw lang yon. Hindi naman kasi sila sa simbahan ni kakasal, kundi sa bahay lang tapos pastor ang aasikaso. Inakala noon ni Tio Mayol na dadagsain sila ng mga bisita. Dahil maaga pa lang ay ipinaalam na ni Aling Zenaida ang kasalan sa kaanak. Pero noong dumating ang araw ng kasal, sila lamang pala ang naroroon. Ang lolo niya na bitbit ang kasulatan na may permanaan ng abogado, si Aling Zenaida, si Lolita, mga kaibigan ng Lolo Aguilar na dating katiwala, at naroroon din ang mga kapatid ni Tio at mga magulang. Para bang sekretong kasal umano yun. Parang nag-picnic lang kahit ang daming handa. Kaya nabanas talaga si Tio Mayol. Wari niya ay ang pag-iimbita ni Aling Zenaida ay ang pagpapaalam lamang sa kaanak ng mga aswang na siguraduhin na hindi siya noon mabubuhay kapag hindi nagpakasal. Magpaganon pa man ay hindi na lamang siya nagbigay reaksyon. Nakaraos kaagad ang kasal. May bendisyon pa kuno ng pastor. Matapos lang makapagpirmahan sa may kasulatan, nawari package na umano na may pirma pa ng abogado. Posos na daw si Tio kapag may ginawang kalokohan nun. Kinagabihan, nawindang si Tio Mayol. Dito pa umano nagdagsaan ang mga kaanak ng naging kabiyak niya. Nagtaka siya noon dahil umaga naman ang kasal at bakit sa ganoong oras pa dumating ang mga ito. Pasado 8:00 na. Nakabihis talaga at ang iba pa dito. Preskong itsura. Sangkatutak. Doon pa niya nadama ang totoong selebrasyon. Siyempre, wala nang ibang pumapasok sa isipan noon na mga aswang ang mga ito. Pero ang side niya noon, lalo na ang mga kapatid at magulang, umuwi na pagsapit ng hapon pa lang. Tuwang-tuwa ang kanyang Lolo Aguilar. Inuman, sayawan at kainan na kung titingnan umano ay parang hindi matino. Dahil malalim na ang gabi, nag-iingay pa rin sila. Pagkatapos naman noon ay tinupad talaga ng Lolo Aguilar ang mga pangako niya na siya na ang bahala. Pinatayuan ng bahay,
Magandang bahay ito at sa likod lamang na malaking bahay ng Lolo Aguilar. Kalahati na sa negosyo ang pinahawakan. Nainggit nga noon ng mga kapatid pero negosyo lang naman daw yun. Ang sa ibang assets ay marami pa namang benepisyo makukuha. Hindi pa kasama ang lupain. Tinanggap na lamang ni Tio ang lahat. Hanggang sa naisilang yung bata. Pero ni minsan umano, hindi niya pinuna si Lolita na aswang ang mga kaanak niya. Yung alam niyang detalye na hindi kaaya-aya, sinarili niya lang. Pero hindi niya inaasahan nun na sa kanyang asawa pala manggagaling ang pagbubukas ng usapang ito. Gabi umano yon. Habang nasa beranda sila sa katatayo lamang na bahay, yung anak nila ay nasa silid na tutulog. Biglang lumungkot ang mukha ni Lolita. Tumayo ito at tumitig kay Tio. Kapwa sila kasi noon nasa beranda. Nagsusolitaire man ang Tio noon. Dahil nga naniniwala siya na kapag nabuo niya ang solitaire, pwedeng humiling at magkakatotoo ito. At ang kahilingang yung umano, walang iba kung hindi sana ay hindi aswang yung asawa niya. Tumigil siya sa kanyang pinagkakabalan. Sumimangot ang mukha at napapatanong sa kung bakit may ganoong titig sa kanya si Lolita. Nakaupo ito tapos si Lolita nakatayo sa harap niya. Titig na nangungusap na hindi niya mawari kung ano nun. Hanggang sa, "Mayol, mahal. Dati, ang tamis na mga sinabi mo sa akin. Nakuha mo ako sa mga pangako mo. Tapos nalaman ko na kasinungalingan lang yon. Ayos lang. Naiintindihan ko naman yung kahalayan sa katawan ng isang lalaki. Tanggap ko yon. Pero hindi tanggap ng nanay ko. Masakit din sa kanya ito. May mataas na reputasyon at matibay na prinsipyo na hinahawakan ng nanay ko. Kaya ginawa niya ng paraan. Kaya ayun, hinama ka niya. Kung hindi ka madadala sa pakiusap, dinaan ka niya sa takot. Pero wag ka, dahil ang pananakot na yun ay may kasamang sama ng loob. Posible kang mamatay. Ngayon, dahil natupad niya na yung gusto niya, pwede mo na akong iwan. Alam ko naman na yun naman talagang gusto mo, di ba? Malaya ka na. Sapat na yung napakasalan mo ako. Hindi kita hahabulin, pangako. Napanganga umano si Tio Mayol. Tulalang tulala na ni kakarampot na salita. Hindi niya magawang mabitawan. Prangkahan kasi, mula sa pagpapakonsensya hanggang sa pananakot. Ngayon, sa pagbitaw naman sa kanya para maging malaya, hindi niya alam kung alin ba doon ang uunahin niya. Isang talata lang at naroroon na ang laman ng lahat. Desisyon ng nanay ko yung ipakasal tayo. Desisyon ko ngayon na pakawalan ka. Malaya ka na, mahal ko, at walang panggagambala ang mangyayari sa'yo. Muling wika ni Lolita. Sabay pasok nito ng bahay. Naiwan ang Tio sa beranda. Hindi nakagalaw at wala ding naiisip na itutugon. Kinabukasan ay nagsimula ng manlamig sa kanya si Lolita. Hindi na siya pinapansin ito. Ganun din ang nanay na si Sanaida. Hindi siya kinikibuan. Pero hindi naman umano galit. Yung tipong malungkot na maamo. Pangiti-ngiti pa yun na parabang nahihiya sa kanya. Kapag kinakausap niya, saglit lang tapos ang lumani ng boses nun. Habang itong si Lolita naman ay ngingiti tapos tatango lang. Yung tipong lahat ng sinasabi niya, sinasang-ayunan. Nagtuloy-tuloy ito hanggang nakikita niyang unti-unti nang lumaki ang kanyang anak. Mahal na mahal ng Tio ang anak niya. Katunayan, siya lagi ang nag-aasikaso dito. Pero ganun pa rin umano ang ora ng kanyang asawa. Wala umanong kabuhay-buhay ang bahay nila. Dito ay naisipan niyang kausapin si Lolo Aguilar. Nagulat pa ito sa mga isiniwalat niya, pero naintindihan naman ito ang lahat.
Ganun ba? Siguro nga'y hanggang kasal lang ang habol nila. Yun naman kasi ang karaniwang pangarap ng mga magulang kapag may karelasyon ng mga anak nila. Ang makasal lang. Sa ganyan, apo, hindi ako makikialam dyan. Pinapalaya ka na pala. Alam mo, noon pa'y mabait na talaga yung pamilya nila. Alam mo kung bakit? Dito sila sa bahay tumitira dati. Maliit pa yung tatay mo at ang mga kapatid niya. Totoong aswang talaga sila, apo. Yung una kong sinabi sa'yo, yun na yun. Aswang sila. Pero buo ang tiwala ko sa kanila. Nakuha nila. Naging kaibigan ko ang lolo ni Lolita. Hindi lang kaibigan kundi turingan namin na higit pa doon. Inaanak ko si Zenaida. Kahit aswang pa ang anyo nila sa harap ko ay wala akong takot doon. Dahil alam ko naman na mas nakakatakot pang ibang tao kumpara sa kanila. Sila ang mga bantay dito. At kami lang ng lola mo ang nakakaalam niyan. Napapailing si Tio Mayol. Lumabas na rin ang buong katotohanan. At tama siya ng pagdududa. Tukma din ang mga sinabi ng tatay niya noon na may alaga itong kanyang lolo ng mga aswang. Sa kabila ng lahat ay hindi ang pagbibigay reaksyon doon ang namayani sa isip niya. Kung hindi ang kailangan niyang malaman. Kung tama ba ang gagawin niya kapag nilisan niya si Lolita. Pinalaya na siya nito eh. Depende yan sa'yo. Ano bang sabi ni Lolita? Hindi ka nagagambalain. Ano? May isang salita ang mga aswang. Tuto pa rin nila yon. Hindi na din namang masyadong sampal sa kahiyan kapag ginawa mo yun gawa ng pinakasalan mo naman eh. Ikaw yung bahala. Ang tanong dyan, kaya mo bang gawin yon na may anak ka na? Hindi nakapagsalita ang Tio Mayol. Napatingin lamang umano siya noon sa malayo at ilang sandali pa. Umuwi na ng bahay. Tinitigan niya ang kanyang anak na babae sa mumunting duyan na nasa beranda. Tinatanaw niya rin ang asawa na nasa kusina noon. Mabait at huwarang babae si Lolita sa kabila ng ginawa niya noon. Tinitimbang niya sa mga puntong ito lahat hanggang sa napapailing ang tiyo. Sinabi sa sarili na, sapat na to. Hindi na ako makakakita ng babaeng katulad niya. Aswang man yung angkan pero higit pa sila sa taong makitungo. Lumapit siya kay Lolita habang nakatalikod ito. Niyakap niya yon. Napapitlag pa ang babae dahil nga sa nagulat yon. Oh, anong nangyari sa'yo? Wala lang. Gusto lang kitang yakapin. Pamamaalam na ba to? Aalis ka na? Naramdaman niya ang patak ng luha sa kanyang mga bisig noon habang yakap ang babae. Hindi napigilan ng tiyo ang napaluha rin. Pinihit niya ang katawan ng asawa. Nahati yon. Hindi joke lang mga kagiliw. Pinihit niya ang katawan ng asawa. At doon niya nakita ang namamagang mga mata. Patawarin mo ako Naging makasarili ako. Pero hindi ako aalis dito. Bakit naman ako aalis asawa kita. Binigyan mo ako ng magandang anak ko. Magiging aswang din ba ako? Kuminang ang mga mata ni Lolita. Nagpungas ito tapos yumakap na mahigpit kay Tiyo. Ano ka ba? Pinapatawa mo naman ako Paano ka magiging aswang hindi naman ako aswang? Hindi ko tinatanggap yung kultura namin. Tsaka, isa ito sa pinangako sa akin ng nanay. Itutuloy niya na hanggang sa mawala na talaga yung pagiging aswang sa dugo namin. Pero, kung sakaling aswang ako, tatanggapin mo ba akong hahawaan kita? Sandali Teka, lumilipad ba yung aswang? Parang maganda no? Kasi yung nanay mo, ang bilis makarating dun sa Seattle Aba, pwede. Tatanggapin ko. Yan pa magiging mabilis ako. Baliw, hindi lumilipad yung aswang. Takbong mabilisan lang yun. Sumasabay sa bilis ng hangin. Pero nakakapagod din daw ayon kay nanay. Lalo na kapag naghahanap na makakain. Malibang na lang kung gusto niyang kumain ng tao. Pero ayaw niya.
Katulad lang sila ng tatay ko. Pero pinatay si tatay. Yung masakit ay hindi man lamang namin nakita yung labi niya. Hindi naman pwedeng uwi yun dito dahil ubos kaming lahat kapag nagkaganon. Mula ng araw na yon ay naging masayahin na itong si Lolita. Maging ang nanay niya. Bukas na si Tio Mayol sa usaping aswang nun. Nagpapakita na sa kanya itong si Aling Zenaida sa totoong anyo. Lalo na daw kapag may nararamdamang banta nun. Naroroon ito nakatambay lagi sa itaas ng puno, na kung saan naman nasa gilid lamang ito ng bahay ng kanyang lolo. Doon pa lang niya namalayan na may tambayan pala ng aswang doon. Tagong-tago kasi ito. Puno ng mangga yon na may tabla na mauupuan sa may itaas. Hanggang sa may nangyari. May mga tao umano na hindi nila kilala na laging napapadaan at kung minsan pa ay titigil sa harap ng bahay nila Aling Zenaida at para bang may kung anong sinusuri. Dalawa ang mga yun. Puro lalaki pero ang isa dito ay ubod ng tanda na. Sa hindi naman inaasahang dahilan ay lumapit sa kanya si Lolo Aguilar at sinabing tinutugis daw si Aling Zenaida. Kaya daw hindi ito nagpapakita sa lugar dahil kapag naaktuhan, papatayin ito ng dalawang umaaligid na kapwa-bihasang tao. Sabi naman ng tiyo, hindi naman daw tinatabla ng pangontra ito. Paano mamamatay? Nangyari na sa kanya yon. May pangontra ang tiyo pero kinukulit pa rin siya ng nanay ni Lolita. May magkakaibang pamamaraan ng albularyo, apo. At dahil dito, hindi sila magkakaparehas ng abilidad. Hindi man tinatabla ng pangontra si Zenaida pero kaya siyang patayin ng dalawang bihasa sa pisikalan. At kung hindi ako nagkakamali, ang mga ito din ang pumatay sa tatay ni Lolita. Teka lo, wala po ba tayong gagawin? Titingin lang. Abay meron siyempre. Zenaida, kaya hindi mo nakikita dahil nasa loob ng bahay ko. Hindi ko pinapalabas. Alam mo naman siguro yung ika-4 na silid sa itaas Silid yun ng mga aswang. Silyado yun at hindi matutukoy na sino mang may kaalaman sa karunungan at albularyo ang presensya nila doon. Isang linggo umano yung pag-aaligid na yon. Nakakapansin na nga dito ang ibang kapitbahay nila. Naging usap-usapan na ang patungkol sa mga gumagalang tao. Hindi din naman kasi nagsasalita ang mga yon. Dumadaan lang talaga na siyang ikinatakot ng mga kapitbahay. Ang naghahatid ng pagkain noon para kay Aling Zenaida ay ito lang si Lolita. Kumakain naman umano ng kahit ano, maliban na lamang kapag sinusumpong kasi nga naasiwa ito sa mga rikado. Tubig lamang ang inaabot kapag may sumpong noon. Ito namang si Tio habang tumatagal ay naiirita na siya sa napapadaang mga taong yon. Lalo na tumaabot na ito sa likod mismo ng bahay nila Lolita. Hanggang sa hindi na nakaatim ito at kinumpronta talaga ni Tio Mayol. Tinanong niya sa kung ano ba talaga ang sadya ng mga ito sa lugar. Yung mga tao kasi daw doon ay natatakot na baka mga rebelde ang mga yon. Bago pa yung kinumpronta ng Tio ay may pahintulot na siya sa kanyang lolo. Katunayan ng Lolo Aguilar noon ay may bitbit na armas. May nakahanda na ring armas para kay Tio noon. M1 Garand lang naman na may malakas na kalibre at tatagos talaga ito sa katawan kapag tumama ang bala. Sa kabila ng mga sinabi niyo ng Tio, hindi daw siya kinibuan ng mga ito. At dahil dito'y nagalit si Tio at nilapitan ng isa, kinuwelyuhan yun. Ito yung nasa sakto lang sa edad. Inambahan pa ng pagsuntok ito pero bigla na lamang umano itong nagsalita. Kung ako sa'yo, hindi ko gagawin yan. Alam mo kung bakit? Masasaktan ka lang. Naparito kami dahil sa aswang na inireklamo sa amin. Hindi kami nagkakamali. Dito talaga nakatira yung aswang na napatay namin sa bukiran ng Santa Catalina. Ang angas mo naman. Dahil ba mga bihasa kayo? Hindi ako natitinag dyan. Paano kung sabihin ko sa inyo na dito nga nakatira?
Tapos yung aswang na ito hindi mapanalasa. Umalis kayo dito ngayon. Dahil kung hindi, pauulanan ko kayo ng bala. Siguro naman hindi kayo ganun kakulat para hindi tablan, ano? Tinapik ang mga kamay ng tiyo ko kaya nakawala ang lalaking yon. Dinuro siya ng taong ito. Inilapat talaga ang daliri sa noo. Tapos ang sama ng titig. Hanggang sa umalingaw-ngaw na ang putok ng baril. Kasabay naman ito ang paglabas ng Lolo Aguilar na may bitbit na baril nun. 2 M1. Inabot niya ang isa kay tiyo at nagwika ng, "Etong mga baril na ito, minsan nang nakapatay. Nakapatay na nga ito ng abusadong aswang eh. Aba tinablan. Kung sa bagay, pinabasbasan ko yung mga bala. May proteksyon kayo sa katawan, di ba? Tingin ko hindi uubra yan eh. Tandaan nyo, nakatapak kayo sa lupain ko. At wala kayong magagawa kapag pinagpapapatay namin kayo dito. Sabihin namin magnanakaw kayo. Marami namang nakakakita na pabalik-balik kayo dito eh. Kakapal din ang mukha nyo. Sino ba'y nag-utos? Pwedeng makausap siya." Walang ano-anong umatras umano ang dalawa nun. Ito namang si Tiyo dulot ng pagkabanas. Pinaputukan niya talaga ang mga yon. Tinarget niya. Mabuti na lang umano at hindi tinamaan. Nagkakandara pa daw ito sa kakatakbo. Mula noon ay hindi na bumalik pa ang dalawa. Linggo, buwan at ilan pang mga buwan ang hindi na talagang nagpakita ang mga yon. Kung kaya naman naging malaya na noon si Aling Zenaida. Dito na lubos na pagtanto ni Tiyo kung gaano kalapit ang lolo niya sa mga aswang na yon. Pinaglalaban talaga kahit na makipagpatayan. Bagay na sinusuklian talaga ito ng mga aswang. Disclaimer lamang, Sir Seth. Baka katakutan yung hinubaan. Pero hindi nangahamak ang mga aswang. Lalo na sa lugar na ito. Iisa lang naman daw yun pero noon pa ito nangyari. Pero malay natin, buhay pa si Aling Zenaida. Itong si Tiyo ay doon din nakatira. May mga apo na ito. Mabait ang asawa. Medyo matanda na sila. Alam niyo ba na naniniwala talaga ako kasi nga, si Tia Lolita, siya ang sumuporta sa kwento nung tawagan ko ito. Kinumpirma ko muna at baka kwento-kwento lang ito ng tatay ko. Pero ayun, inamin niya. Lalo na't matinong tao itong si Tia Lolita. Ito lang naman si Tiyo ang ubod ng pilyo eh. Nagmana sa Lolo Aguilar ang ugali niya. Hindi nga lang sinabi ni Tiyo Lolita kung buhay pa ang kanyang ina. Noong mamatay kasi si Lolo Aguilar, lumisan na ditong si Aling Zenaida. Pero ayon din sa kanya, hindi daw madaling tumatanda ang mga aswang.